Gusto mo sana mag-avail ng Ultimate Kaiser Health Builder, kaya lang may mga agam-agam ka. Today, pag-usapan natin ang common misconceptions ng mga tao about Kaiser Long-Term Healthcare or mas kilala bilang tawag na Kaiser 3-in-1 Savings Program. Linawin natin para mas maintindihan mo at madali ka makapag-decide kung para sa iyo ba ang Kaiser Long-Term Healthcare or hindi. Misconception number 1. Pangmatanda lang yan, hindi ko pa kailangan yan ngayon. Maraming nagsasabi na ang Kaiser Long-Term Healthcare ay para lang sa mga senior citizens or retirees. Pero ang totoo, mas maganda nga habang bata ka pa lang, nag-i-invest ka na dito. Kasi the younger you start, mas mababa ang premium mo. Look at this table na nakikita mo sa screen. Ang pwede lang kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare ay edad between 10 to 60 years old. So hindi ka na pwedeng kumuha kung lagpas 60 years old ka na. Eh di ba ang mga senior citizens or retirees is usually 61 and up? Makikita mo rin dyan na kapag ang age mo ngayon ay between 10 to 40 years old, the lowest plan na pwede mong kunin is K45 plan, which is 2,647 monthly. Kapag 41 to 50 years old ka naman ngayon, the lowest plan na pwede mong kunin is K60 plan, which is 3,529 monthly. At kung ang edad mo naman na ngayon is 51 to 60 years old, ang lowest plan na pwede mong kunin is K75 plan, which is 4,412 monthly. Diyan mo makikita na tumataas ang premium ng plan na pwede sa age natin habang tumatanda tayo. Imagine kung nasa 20s or 30s ka pa lang. By the time na mag-retire ka ng 50 or 60 years old, mature na ang Kaiser mo at ready na ang Kaiser na magbigay sa'yo ng long-term healthcare benefits. 7 years ka lang na maghuhulog dito, then 13 years ang waiting period, kaya total of 20 years ang maturity nito. Plus habang bata ka at healthy pa, mas madali kang makaka-apply sa Kaiser long-term healthcare kaysa dun sa may nararamdaman ka na. Kaya huwag ka na mag-antay na tumanda bago mag-apply or magsimula na mag-ipon para sa long-term healthcare mo. Misconception number 2. Isa lang yan sa mga regular health insurance. Hindi ito ordinaryong health insurance. Ang Ultimate Kaiser Health Builder is a long-term healthcare. And Kaiser International Health Group Inc. ang kauna-unahang nagkaroon ng ganitong healthcare product. Ang kagandahan pa nito, meron kang long-term healthcare, covered ka ng term life insurance for 20 years, at investment na rin kung hindi mo nagagamit ang health benefits mo. Ibig sabihin, bukod sa long-term healthcare ito, may insurance ka in case may mangyari sa'yo. At may pera kang matitira na pwede mong ma-withdraw once na-reach mo na ang maturity period. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng fund, pampagamot during senior years, kundi para din sa pag-secure ng future mo at ng pamilya mo. Actually, yung makukuha mo na fund at maturity ay magagamit mo rin as retirement fund kasi nga good as cash na ito, kaya ikaw yung bahala kung paano mo ito gagamitin. At hindi lahat ng healthcare products ay may ganitong klase ng benefits. Misconception number 3. May HMO at PhilHealth naman ako. Hindi ko kailangan yan. Madami ang nag-aakala na sapat na ang PhilHealth at HMO na meron sila ngayon. Kaya iniisip nila na sayang lang yung ihuhulog nila sa Kaiser Long-Term Healthcare. Pero sa totoo lang, maganda naman talaga na meron tayong PhilHealth. Pero hindi natin nagagamit yung PhilHealth sa simpleng check-up lang. Kailangan ma-admit talaga tayo sa ospital at syempre meron ding limit depende sa cost ng sakit kung bakit tayo na-admit sa hospital. Kaya kapag hindi sumapat ang PhilHealth mo, ikaw pa rin yung mag-shoulder ng kulang. Yung HMO naman, usually, meron ka habang may trabaho ka pa or hindi ka pa nagre-resign sa trabaho dahil libre ito ng employer mo or employee benefits ito. Pero kung mag-a-avail ka for yourself dahil self-employed ka, pwede kang kumuha ng short-term healthcare or HMO hanggang 60 or 65 years old lang. So, ibig sabihin, pagdating ng senior years mo, hindi ka na pwedeng kumuha ng HMO or short-term healthcare na pwede mong magamit. Kung meron man, from international HMO na sobrang mahal. Kaya ngayon pa lang, we suggest na mag-ipon ka na para sa Kaiser Long-Term Healthcare mo para habang hindi mo pa ito kailangan, merong lumalago na fund for your long-term healthcare at merong ka magagamit kapag dumating yung time na wala ka ng HMO sa company dahil nag-resign ka na or nag-retire ka na. Misconception number 4, hindi ko magagamit agad. We suggest lang na sana hindi mo magamit yung annual benefit limit or hospitalization benefit mo during 7 years sa Kaiser Long-Term Healthcare para magkaroon ka ng long-term care bonus or return of premium na equivalent sa 85% ng contract price on the maturity period or 20th year.
Mali ang paniniwala ng iba na hindi mo agad magagamit ang Kaiser Long-Term Healthcare mo. Sa unang 7 years pa lang, basta nakahulog ka na ng isang buong taon, meron ka na agad hospitalization benefit basta hindi pre-existing condition or pre-existing illness. Libre rin pati annual physical examination mo or APE and dental benefits. Kaya habang nag-iipon ka for your long-term healthcare sa Kaiser, meron ka nang magagamit na mga benefits. Hindi sayang ang binabayad mo kasi may mga benefits ka na makukuha during 7 years pa lang. Misconception number 5. Sayang ang pera kasi di naman ako magkakasakit pagtanda. Wala kaming history ng malubhang sakit. Sana nga po hindi ka po magkasakit, pero walang nakakaalam ng future natin. Healthy ka man ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi ka magkakasakit eventually. Habang bata ka at malakas pa, maganda na maghanda na ngayon pa lang. At kung hindi mo man magamit ang Kaiser Long-Term Healthcare mo para sa healthcare needs mo, meron ka pa ring investment component na magagamit mo for your retirement. So, hindi masasayang ang pera mo kasi pwedeng lumago ang savings mo na pwede mo magamit pagdating ng maturity period. Kahit magkasakit ka o hindi, panalo ka pa rin. Ito yung sample computation for the projected maturity value ng K45 plan to K200 plan sa Kaiser Long-Term Healthcare. Meron pang mas mataas na plan. Pwede kang mag-request ng quote dito sa link na makikita mo sa screen. Ilalagay ko rin yung link na yan sa comment and sa description down below. Misconception number 6. Pwede naman ako mag-ipon na lang o kaya i-invest ang pera ko sa ibang financial instrument for my long-term healthcare. Oo, pwede ka mag-ipon na lang para sa long-term healthcare mo o kaya i-invest na lang yung pera mo sa iba. Yung iba iniisip na mas safe daw na ilagay na lang sa bangko yung savings nila para sa kanilang long-term healthcare. Pero actually, kahit saan mo ilagay yung pera mo, may posibilidad pa rin niyang mawala. Pwede mo yan magamit for other purpose kasi madali siyang ma-withdraw. Saka para sa akin, sayang naman kung sa bangko mo lang ilalagay lahat ang savings mo for your long-term healthcare at hindi man lang tumutubo. Kumbaga, natutulog ang pera mo. Kung i-invest mo naman, halimbawa, sa ibang financial instrument like mutual fund, okay din naman. Kaya lang, kapag emergency na na-hospital ka, hindi mo naman pwedeng i-present, diba, yung portal mo ng mutual fund para ma-admit ka kagad sa ospital. Most of private hospitals ay nanghihingi ng cash deposit kung wala kang health card. At meron nga ako narinig na kwento, nangyari ito during pandemic, maski daw saving sa bangko ay hindi ma-withdraw or nahihirapan silang ma-withdraw kasi walang laman yung ATM machine. O diba, pera mo na pero ang hirap pang ma-withdraw. Tapos, halimbawa, kung sa mutual fund ka nag-invest, merong 7 to 10 working days para pumasok yung pera mo sa bank savings account mo kung magre-redeem ka. So, kung emergency na kailangan mo ma-admit sa hospital, aantayin mo pa yung 7 to 10 working days kung walang-wala kang pera. Unless mangungutang tayo. Hindi ko sinasabi na mali na ilagay mo sa bangko or other financial instrument, but Kaiser Long-Term Healthcare or Ultimate Kaiser Health Builder is designed talaga para matugunan yung pangangailangan natin or healthcare needs natin pagtanda. Kung meron kang Kaiser Long-Term Healthcare, basta may health card ka tapos ipipresent mo lang sa accredited hospitals or clinics, mabilis kang ma-admit. Na-experience namin yan nung na-admit yung tatay ko dahil sa COVID. At actually, hindi pa matured yung Kaiser Long-Term Healthcare niya that time. Pero na-honor naman ang hospital dito sa Bulacan at nung na-discharge na lang kami, nagbayad ng kulang dahil hindi talaga sapat yung health benefit niya that time. Misconception number 7. Masyadong promising ang pinapangakong interest. Nakakatakot mag-invest. Wala ka pong makikita sa contract na sinasabi na guaranteed ang rate of return na binibigay ng Kaiser sa savings mo or sa ini-invest mo dito. Kasi nakadepende ang earnings nito sa takbo ng market. Mas matakot ka kapag narinig mo yung guaranteed rate of return. Ang guaranteed lang na makukuha mo kapag nag-mature na yung Kaiser plan mo is yung long-term care benefits depende sa plan na kukunin mo at yung long-term care bonus kapag hindi mo nagamit yung annual benefit limit mo during 7 years. Ito yung sinasabi ko kanina na return of premium or 85% ng contract price. Ako din po mismo, nag-compute ng average interest rate na pwede kong makuha sa Kaiser Long-Term Healthcare bago ako nag-apply. And actually, dalawa na yung Kaiser plan na nakuha ko. As an accountant, nag-compute ako base sa projected amount na binibigay sa quotation nito at ang average interest rate lang is between 9% to 10% per year.
Hindi ganun ka-promising yung interest rate. Kaya nag-decide ako na kumuha noong 2012, na 27 years old pa lang ako nung panahon na yon. And yung another plan, kinuha ko last April para madagdagan yung coverage ko. And take note, Kaiser International Health Group Inc. is an HMO company. At isa sa basic needs ng tao is healthcare. Kaya imposibleng mawalan ito ng members or clients. Misconception number 8, hindi ako magka-qualify dyan. May pre-existing condition na ako at senior na ako. Hindi dahil meron kang pre-existing condition ay hindi ka na pwedeng kumuha. Pwede ka pa rin kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare. Possible lang na mawawala yung term life insurance mo at waiver of installment due to death dahil sa pre-existing condition mo. Pero meron ka pa rin healthcare and investment component kung sakaling hindi mo magagamit yung health benefits nito. Kaya maganda na mag-inquire ka sa amin para malaman mo aling Kaiser plan yung babagay sa'yo. Hindi rin hadlang ang edad or dahil senior ka na kung gusto mong maghanda for the future. Kasi until 60 years old and 6 months ang pwedeng mag-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare. Misconception number 9. Ang hirap mag-apply. Di ba kailangan nasa Pinas ka para makapag-apply? Nandito ako sa ibang bansa. Actually, madali lang mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare. Kahit nasa abroad ka pa, or nasa ibang bansa ka, or nasa probinsya ka, malayo ka dito sa Manila, pwede ka makapag-apply since meron tayong e-application sa Kaiser. Meaning, pwede ka mag-apply online. Valid ito kasi hindi naman ito life insurance product. Healthcare ito and Kaiser is an HMO company. Sa tulong namin sa IMG, since kami lang ang exclusive distributor ng Kaiser Long-Term Healthcare, step by step ka naming gagabayan para makuha ang best plan para sa'yo. May iba't ibang payment options din ang Kaiser Long-Term Healthcare na pwede mong pagpilian based on your budget. Pwede kang mag-monthly, quarterly, semi-annual, or annual. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera agad-agad. Pwede ka maghulog on a monthly basis for 7 years. Ganyan din kasi ang ginawa ko dun sa unang Kaiser plan na kinuha ko dahil hindi pa ganun kalaki ang income ko. Kaya kung tutuusin, mas okay nang mag-invest ka ngayon kaysa magulat na lang na wala kang sapat na ipon kapag bigla kang magkasakit o mag-retire. At the end of the day, mas mahal kung hindi ka maghahanda. Hindi hassle at hindi ka may stress sa proseso. Mas hassle kung hindi ka magpe-prepare at biglang dumating yung oras na kailangan mo na ng long-term healthcare. Kaiser makes it easy to start your journey toward a secure and worry-free future. Ang Ultimate Kaiser Health Builder ay hindi lang isang regular na health insurance. It is a 3-in-1 solution para sa healthcare, insurance, and investment needs mo. Huwag mong hahayaan na ang misconceptions na ito ay maging hadlang or hindrance para maghanda para sa future. Pwede ka naman magtanong sa taong nag-share nitong video sa'yo or sa akin kung sa akin mo nalaman ang Kaiser through my videos. Message mo lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com and then sabihin mo kung ano yung tanong mo. If you want to know more about Kaiser, meron akong detailed video kung saan in-explain ko paano ba nag-work ang Kaiser. Panoorin mo itong video na nakikita mo sa screen. Ilalagay ko na lang din yung link na yan dito sa taas ng video. Pwede mong panoorin after watching this video. Kung gusto mo naman mag-request ng free quotation na pwede mong pag-aralan, puntahan mo itong link na makikita mo dito sa screen. At kung ready ka naman na mag-apply sa Kaiser dahil malinaw na sa'yo how it works, naintindihan mo na, nasagot na nitong video na to yung mga misconceptions, ito yung puntahan mo na link, pwede kang mag-apply dyan, do it yourself. Ilalagay ko rin yung video guide paano ka mag-fill out ng form online. Lahat ng link na sinabi ko, ilalagay ko rin sa comment and sa description down below. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga mahal mo sa buhay, like your family and friends, para magkaroon din sila ng awareness about these misconceptions about Kaiser Long-Term Healthcare. Hindi lang ito para sa hospital bills. It's a long-term plan para sa iyo at sa pamilya mo. Planuhin mo ang future habang kaya pa at may time ka pang mag-invest. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa iyo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.